Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Marge Rufo. I create content about sa credit card, personal finance, self-development, and new learning para sa kabubuti at ikakagaan ng life. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may bago tayong video. So for today's video is i-update ko kayo sa pagiging kong TikTok seller. Kasi dito sa TikTok kasi nire-require na kailangan yung business mo sa TikTok or yung shop mo sa TikTok, if you are a seller, is kailangan i-register mo na siya kay BPI, kay BFR, and you have to open business bank account on or before April 14, 2024. So yun ang deadline. So nakagawa na ako ng baby step is nakapag-register na ako online sa BPI. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo sa mga kapwa ko TikTok seller or mga baguhan na seller dito sa TikTok. So, I make a video para matulungan ko kayo kung paano mag-register online. Kasi, syempre kapag pupunta ka sa BPI, pwedeng depende sa transaction, baka maraming nakapila, lalo na kung nag-work ka rin, like me. So, you can do the registration online para no more pila and you can pay it online din. So, sa ating computer, itadirect ko kayo kung paano yung aking naging experience sa pag-register ko ng aking DTI para maging legit and naka-registered na yung aking business, ang aking shop sa TikTok. So, tara, dun tayo sa computer. So, nandito na tayo guys sa ating desktop. All we need to do is a good connection ng internet. So, here sa Google, i-type lang natin yung www. Ayun, so nakita nyo, www.bnrs. Ito, bnrs.dpi.gov.ph. I-click lang natin yun, and then i-direct ka niya sa BNRS Business Name Registration at your fingertips. So, pindutin lang natin yun. Ayan, so i-direct niya tayo sa website ng BPI. So, i-close lang natin ito. Ayan. So, ang gagawin natin, click mo lang tong business name services and then click new registration. Ayan. So, andito na tayo sa services, new registration. So, pindutin mo lang tong business name services and then click new registration. So, nandito ka na, scroll down and then, syempre, it will take time kung babasahin isa-isa. Pwede mo basahin if you like. So, for this video, pinutin lang natin yung I agree. Ayan. So, i-direct ka niya dito sa business name, registration, owner's information. So i-try natin na fill-upan muna to, no? Pag sinabing, are you a stateless person? Syempre, no. Are you a refugee? No. Citizen is Filipino. First name mo, for example, lagay natin is Marimar. Tapos gawa tayong middle name, Mario. Middle name, so dapat nakalagay din mo. Last name, sabihin natin Pedro. Ayan. Tapos, so NA suffix on, let's say, ang birthday mo is February 14, 1989. Civil status mo is married, and you're female. Email address mo, for example, yung email address ko, and then, in-next mo lang yan. Okay, mag-next ka lang dyan. I-next mo lang siya. Ayan. Ayan. Was sent to your input verification. So, kapag ganyan, magbe-verify yan, magkakaroon ng confirmation, magkakaroon ng verification. So, kanyan. So, i-verify mo yan doon sa nilagay mong email address. So, close lang natin to para hindi na siya magpatuloy. Ipapakita ko sa inyo yung ating, yung may number kasing kang marireceive after ng pag-file mo dyan ng business name registration mo. After mong mafilapan yung verification code doon na sinend doon sa email address na nilagay mo, i-continue mo lang doon and then may fifilapan ka mga information needed and sa lahat ilalagay mo doon yung business name mo and after that mag-next
na lang, and then we will choose the most important is the what kind of category your business is. Kasi kung meron kang pagpipilian doon, it's the category of your business is national, regional, or barangay. Para sa akin, I choose national para kahit saang lupalop ng Pilipinas, we can sell our product. So, kapag national kasi, I paid for 2,000 pesos plus stamp plus 30 pesos. So, bali, total is 2,030. So, kung regional pinili mo barangay, less than 1,000 pesos or less than 2,000 pesos lang yun. So, for me, I recommend if you're a TikTok seller, Lazada seller, or Shopee seller, choose national para wala kang maging problema. Kasi, syempre, nagpapadala tayo sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. Usually, kasi ako, kaya I choose the national category kasi nagpapadala ako minsan sa Cebu, sa ibang region, like Baler, iba-iba, lalo na kapag TikTok seller or kahit anong online platform seller ka kasi nakikita yung product mo if you have an e-commerce platform. May nakikita siya ng iba't ibang tao. So, yun na nga, back to our DTA registration. Kapag napili mo na yung gusto mong category, mag-next ka lang. After mag-next ka doon, is meron silang code, meron kang code na makikita. Ayan, ipakita ko lang dito. Ganito yung code. And then, after makita mo yung code, then i-continue mo lang. And then, we take note of your code. Kasi napaka-importante niya, lalo na kung gusto mong makita kung registered ka na ba. So, before mo makita yan, after i-continue mo lang yan, ipoproceed ka dun sa payment. Sa payment naman, you can choose what kind of payment you like online. For me, for this video, ang pinili ko is I paid through credit card. So, ayan, makikita mo. I paid for my credit card para mabayaran ko tong aking DTA registration. I paid for 2,030 pesos plus 25 pesos yung processing fee ng online payment. So, inabot siya ng 2,055 pesos. So, kapag verified ka na, makikita mo naman, ayan, transaction complete /paid. So, kung gusto mong i-search yung name mo, kung talagang paid ka na or talagang registered ka na kay DTA, ayan, makikita mo, dyan ko lang nilagay. Ayan. So, kung okay na yan, so your business is, pwede mo nang i-print, makikita mo rin dito. Actually, dito na lang natin ilagay. Or somewhere there, dyan, ilalagay ko lang siya dyan. Pwede mo nang i-print yung lahat ng mga forms, which is the most important is ganito. So, after mo nang ma-print lahat ng mga forms, doon yung undertaking, the certificate, and the official receipt, if you want to print, you can print it. You can check your business name doon sa reference code. You can check it sa website ni DTI kung registered ka na to or kung gusto mo talang makasiguro. So, nandito lang siya. So, ako tinry ko kasi talaga siya kung registered na ba talaga ako. So, yun talaga, medyo hindi pa niniwalang registered na ako online. So, okay naman na siya. Registered na, nakita ko na yung aking business name. So, after DTA registration, mag-next na ako kay BIR registration. So, follow for more and para ma-update din kita kung ano na yung aking journey dito sa aking registration ng aking business. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click na rin yung notification bell para ma-notify ka anytime may bago tayong video. See you guys on my next video. Salamat!